Hello everyone! Magandang gabi. Kumusta? Magandang gabi ulit sa lahat. Happy Thursday evening. Welcome ulit sa ating live stream for today's Thursday night. And mag-uusap-usap ulit tayo ng mga kung ano-ano sa pageantry. Ayan, nag-uumpisa na. Mga viewers natin, nagpapasukan na. Maraming salamat ulit sa lahat ng mga nanonood sa aking YouTube channel. Ang aga naman, late na nga, January. Yun nga, maraming salamat sa mga nanonood sa aking YouTube channel at sa lahat ng mga nakapag-subscribe na. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na. And ayan, i-like nyo na rin tong live natin para makarating kung saan. Good evening, Carl Sporty05. Good evening. So, sa lahat na may mga tanong, kung ano mga katanungan nyo, itanong nyo na dyan habang tayo naka-live stream pa. Ano ba mga ganap natin? Hello Glow. Tapos na tayo sa Hello Glow. Nung Monday, nagkaroon tayo ng Pina Sheroes event. And next week, Ako Boracay Challenge na. Hello, Nay. Hello, John Ray. Miss Occidental Mindoro po. Anong masasabi natin kay Miss Occidental Mindoro? The last time na nakita ko siya nung Hello Glow pa. Hindi ko siya nakita nung Monday kasi wala naman siya during the event. And, yun. Swimsuit na. Yes, Bri. Nandito pala si Nay Bri. Swimsuit na Aqua Boracay Challenge. Pero speaking of swimsuit, may botohan pa rin nagaganap. March 15 to March 30 yung swimsuit votings natin. Pero katapusan na rin next week. Lunes, March 31st, so tapos na. So, malamang i-announce na anytime next week yung mga nanalo sa swimsuit showcase ng Pina. Marky. Aqua Boracay, pili ko si Chelsea ulit mag-stand out. Iba talaga ang Barbie walk. Tingnan natin yan, Marky, ha? Kasi baka yung mga nag-hold back nito recently, baka biglang bumulaga na. Alam nyo yun, baka bigla na silang bumulaga sa Aqua Boracay Swimsuit Challenge. And marami namang kinukuhang finalist yan yung Aqua Boracay. Marami silang kinukuhang finalist. Parang last year, umabot sila ng 20. Umabot sila ng 20. Anita. Yes, Anita fan account. Anita fan ACC. Hi, kuya. Hello. Sino dito mga nagpunta nung Hello Glow? Hello Glow nung Sabado sa North EDSA. Parang nung Sabado lang yun. Sabado na ulit. Napakabilis ng araw. Kaloka, isang buwan mahigit na daw ang finals. Isang buwan mahigit na lang. Actually, isang buwan na lang talaga kasi nga May 2 yung grand finals. So, May 2, Friday siya papatak. So, parang dikit pa siya sa last week of April. So, technically, isang buwan na lang talaga. Parang 4 na linggo na lang. Napakabilis ng mga araw. Ng linggo, parang hinahatak. Next week, April 1 na. So, ang bilis niya. So, yun nga yung sabi natin, yung mga nag-hold ba, kailangan magpakitang gilas na. Kasi nag-aakyata na nga itong mga ito. Nag-aakyata na ibang mga kandidata, baka maungusan nga yung mga nag-hold back. So, kaya baka sa Aqua Boracay, baka wala nang mag-hold back. So, let's see. Anong ganap sa Atisa natin? Sabi ni Josh. Anong ganap sa Atisa natin? Si Atisa pa rin naman ng 1 to beat for me. Even hindi siya nagtatap sa listahan ng karamihan. Kasi iba-iba yung mga nagtatap 1 ngayon, di ba? Very unpredictable yung mga nagtatap 1. Though hindi siya yung nagtatap 1, nasa gitna lang siya ng mga listahan, pero still, Atisa Manalo is the one to beat. And sana makita na natin yung tunay na Atisa, no? Nakakabasa nga ako ng mga comments. Sabi daw ng mga pageant fans, mag-hold back, wag todo bigay, wag gigil. So, yun yung ginawa ng mga candidates natin, ng mga delegates like Atisa Manalo, Iliana Aduana, ganyan. Tapos, yung ginawa naman nila, sinasabi naman ng mga pageant fans, maging gigil na. So, hindi na nila alam kung saan sila lulugar. Kaya, ayun, iba-iba yung mga advice talaga ng mga pageant fans, no? Pero ako naman, tama lang naman yung ginawa nila ng mga first part. Pero ito this month, ilabas na ang tunay na bala. Sabi nga ni Carmi Martin is ilabas ng Red Stilettos.
Okay, so yan sa mga viewers natin, magandang gabi po sa inyong lahat and maraming salamat sa pag-tune in sa ating live stream for today's Thursday evening. So, ang pag-uusapan natin ngayon kung sino na ba ang umaangat currently sa Miss Universe Philippines. So, last time, natapos na tayo sa Hello Glow. Last Monday, nagkaroon ng event ng Miss Universe Philippines. Yun nga yung Pina Shiro's Summit, kung saan naimbitahan lang ang ilang mga piling-piling kandidata, like top 15. 15 delegates lang ang naimbitahan nung Monday ng Pina. I don't know kung paano naging selection nun, kung sila ba yung favorite ng brands, kaya sila yung in-invite, or ano lang, random yung naging selection. But yeah, isa sa mga na-invite nga dun last Monday si Atisa, nandun din pala si Iliana, ilan sa mga heavy names. Chelsea Fernandez na andun din. Amanda Russo na nagiging heavy names na nga, nandun din sa event last Monday. Eloisa Howard, nandun din. And marami pang iba. Combination siya ng mga heavy names, frontrunners, yung mga nasa middle na delegates, and yung mga nasa least favorite. So, any questions so far? May mga binibining Pilipinas. Hindi ko muna sasagutin, ha. Let's talk about Miss Universe Philippines muna. Kasi Miss Universe Philippines yun, ongoing. Okay. Sabi ni Migs, hello, kumusta? Lagi kang present sa live, ah. May top 5 for Hello Glow, Muntinlupa, Sultan Kudarat, Siniloan, Laguna, Iligan City, and Cebu City. So, let's talk about Cebu City. So, sa Cebu City kasi hindi napapag-usapan madalas. But, last Monday, nakita ko ulit sa Cebu City and napamangha as usual ulit ako kay Cebu City. May something nga kasi kay Cebu City. Nag-glow, na ganyan. Na-i-post ko din dito sa TikTok ko yung OOTD or yung fit ni Cebu City. I'm talking about Gabriela Carvalho. Nung Hello Glow performance ni Gabby Carvalho, okay naman talaga. Wala naman talagang mapupulaan. Wala naman talagang maipipintas, pero sobrang siksik lang talaga ng laban. Kaya hindi na maisiksik si Gab Carvalho. And kung pinili siguro top 15, ganyan, top 13, baka maisingit pa nga talaga si Gabby kasi maganda yung performance ni Gabby. And actually yung performance ni Gabby na nung Hello Glow, yung may lumiliyad-liyad na gano'n. Parang Venezuelan beauty queens eh. Nililiyad yung balikat na gano'n, igaganon yung buhok. Para mga galawan yun ng mga Venezuelan beauty queens. Hindi ko lang alam kung kay Gabriela Isler ko yun nakita. O kay kay Mig Bellis. Pero yung isa sa gusto kong performance ni Gabby. Yung ganong emote. Tapos ito yung Pina Shiro's summit look niya. Basta kung nakita niyo siya in person, pagpasok niya pa lang ng kwarto, gandang-ganda ako sa kanya nun. Although hindi siya pinag-uusapan ngayon, si Gabby yung parang naandyan lang, nasa pang-6, pang-7, pang-8, hindi siya naiaakyat sa listahan, hindi siya nag-1 to 5 sa mga listahan. Pero so far so good, maganda yung pinapakita niya sa competition. Hindi naman siya nagte-10 to 20 sa listahan, mga 5 to 10, ganyan. And ayun, hoping for the best kay Gabby kasi nga isa yan sa mga favorite ko na hindi pinag-uusapan, na alam nating may ibibigay. Or I mean, may ibubuga talaga sa competition. And alam nyo yan, sa mga talagang fan ni Gabby Carvalho or sa mga nakakilala nga kay Gabby Carvalho kung paano siya lumaban. Yon. So, ayun yung masasabi ko kay Gabby Carvalho. Next, Laguna, Eloisa Howard. Last week, yung mga recent live natin, sinasabi ko na parang hindi na si Eloisa, parang hindi na si Laguna ang newbie na ibibit. Kasi parang nandiyan na nga si Bohol, na parang siya na yung, nasa kanya na yung spotlight na kay Tyra, di ba? So sabi ko nga parang hindi na si Laguna. Pero after talaga ng Hello Glow, tapos after nung Monday event nung Pina, kasi nandun din si Eloisa, ayun, nakumpirma ko na naman sa sarili ko na si Eloisa pa rin talaga yung one to beat pagdating sa mga newbies.
Kasi maganda yung performance ni Eloisa nung Hello Glow, hindi talaga natin maikakaila. Tapos, nagma-manifest na talaga siya, no? Pag na-pick up ka ng mga pageant fans, kasi hindi lang naman ako, hindi lang din naman ako, marami naman sa atin dito na nilagay talaga sa tuktok ng listahan si Eloisa Howard. Nasa number 1, nasa number 2, dun lang naglalaro yung ranking niya sa lahat ng mga fanays Tapos, yun nagma-manifest talaga siya, no? Kasi after, no, nung Monday event, ang ganda-ganda niya. Talaga may glow kay Eloisa, iba na yung aura. Ayan. Tapos tinititigan ko siya, no, nung Monday. Iba na talaga yung aura ni Eloise Ayun, ganda. Tapos kamukha niya si Ara. Pagpasok niya dun sa event, akala ko si Ara Arida. Kasi expected ko na nandun naman yung organization, yung mga execom sa event. Pumasok siya, akala ko siya si Ara Arida. Tapos ay, si Eloisa pala, ganyan. Basta iba si Eloisa. Tapos yung event kasi last Monday, may mga guest siya, mga guest VIPs na in-invite ng PINA, ng sponsor. So, hindi sila mga beauty pageant fans. Pero pag dumadaan nga si Eloisa, alam niyo yun, pag umiikot dun sa venue, kasi maliit lang naman ang venue, pinagtitinginan talaga siya. Kasi nga, iba yung glow ni Eloisa. Kasi ang haba-haba niya. So, ang haba-haba ni Eloisa, ang ikli pa ng suit niya. So, lalo ulit siya nagmukhang mahaba kasi nakita yung long legs. So, yun. And naniniwala ako hanggang ngayon, Eloisa pa rin ang one to beat pagdating sa mga newbies natin. Pero yung pangalawa ko parang hindi na si Tyra. Hindi ko alam kung ano nangyari kay Tyra Goldman. Kasi yung Hello Glow performance niya sa akin. Although napasama siya sa top 10, kasi yung top 10 ng Hello Glow performance, mix of ano naman yun heavy names, yung mga malalaki yung following, at yung mga sikat na candidates. Kasi syempre, alam nyo naman ng brands, magbabankon pa rin yan sa mga kung sino sikat na delegates. Kaya, yung mga nandun sa top 10, mix siya, combination siya ng mga heavy names, yung mga pinag-uusapan na delegates, and yung may itsura talaga. RJ, hello! So, yung kay Tyra Goldman naman, hindi, ano ba? Okay naman si Tyra Goldman nung Hello Glow. Pero alam mong may kaya pang ibigay kasi nung time niya. Kaya, between Eloisa and Bohol, syempre, i-give natin kay Eloisa. Yung pangalawa naman sa newbies, hindi ko na tuloy masabing si Tyra kasi parang si Baguio na. Si Gwen Soriano na yung pangalawa ko sa newbie. Yun. Siguro pangatlo na lang si Tyra. So far ayun yung ano natin, thoughts. Kasi nakita natin sila umiksena sa Hello Glow Yun yung ano natin pamantayan Curious ka, too early to tell. Yes po, pero yun nga, so far sa nakita natin sa Hello Glow, dahil yun yung first stint nila, na gumagalaw sila. So yun yung naging pamantayan natin. Yun, siguro yun nga, know when to pick yung iba, hindi pa nga pinapakita, hindi pa nanggigigil, ganyan. Baka ipakita nga nila sa Aqua Boracay. Ayan, let's see. Pero so far, so good. So far, Laguna pagdating sa mga newbies. And sa mga frontrunners siguro, or yung sa Mythical 5 nga, sa heavy names, I'll go with Chelsea Fernandez muna. Based dun sa nakita natin. Nung Sabado. Yun lang naman. Yung nakita natin nung Sabado. And ito po kay Baguio yung nasabi ko na Caloocan. Wala po akong masabi kay Caloocan actually dahil hindi ko siya nararamdaman. Yung Hello Glow performance niya halos hindi ko na rin matandaan kung ano kung ano ba yung naging performance. Sobrang dami rin kasi nila And syempre pag yung mga delegates talaga na alam niyo yun, yung maingay dun sa venue, pag yung mga sobrang hiniyawan, pinalakpakan, yun yung natatandaan natin. And eventually, sila rin naman talaga kasi nag-top 10. Ganyan. But ayun nga, sabi nga kanina nag-comment, too early to tell. Meron pa tayong 4 weeks. So sa 4 weeks na yon, marami pa lang mga activities na abangan pa tayo. Unang-una din ng Aqua Boracay next week. Mangyayari din na national costume sa isang probinsya, somewhere in Luzon. Tama ba? Somewhere in Luzon. Wait lang, balikan ko lang yung may sinend sa akin.
Um, ay, merong March 30. May mga sila sa akin na hindi ko alam kung sure to. Pero nga, Aqua Boracay next week. April something to something. Tapos meron silang somewhere in Luzon, national costume yun. May April 3 pa. Tapos, yun. Ayun, marami pa tayong abangan ng mga stint nila na may movement. So, pag may movements, magkakaroon tayo ng basis kung sino ang lilitaw talaga. Ayan, nandito na ulit si Lian Del Valle. Hi, Nay! Present daw siya. Okay. Ano pang gusto nyo malaman? Um, early top 10 nyo po, please, based on their performance in El Hello Glow. Sabi ni Anita, early top 10 daw natin, or early top 10 ko, based dun sa performance. Yung nag-top 10 sa Hello Glow, yun na yun. Yun na muna so far din ang top 10 ko. Kung may tatanggalin ka doon, baka isa na lang. I mean, kung may papalitan ka doon. Pero so far, parang sila din yung malalakas na magta-top 10 eh. Yung nasa Hello Glow. So far, sila din yung malakas na magta-top 10. Yung team po ng national costume, wala pa po ako nababalitaan na theme. Dark Horse. Yung Dark Horse, actually, hindi ko rin masabi kung sino eh. Dark Horse. Kasi parang feeling ko yung mga nasa top 10, hindi na siya Dark Horse eh. Ano pa, abang pa tayo ng isa pang challenge or activity na kung sino yung lilitaw. Kasi parang si Juliana, hindi ko na rin siya masabi na Dark Horse. Si Amanda Russo, hindi mo na rin masabing Dark Horse. Kasi ang ingay na rin sa social media. Halos lahat ng mata ngayon nasa kanya. Ayun. Sa Luzon venue ng Natcos, yes po. Okay, sagot lang ako ng mga question na hindi redundant. Iba yung Chelsea Fernandez kapag nasa stage na. True naman, nabanggit ko rin yan sa isa kong content dito sa TikTok na pag si Chelsea nga po ay binibitawan na sa stage, nag-iiba talaga. Nag-iiba as in, hindi nga siya yung, alam nyo yon, hindi siya inaakit sa listahan. Pero pag binitawan mo na siya sa stage, iba talaga yung galawan ni Chelsea Fernandez. Bias. Ano bang ibig sabihin ng bias sa'yo, Sir Billy? Kasi iba na misinterpret yung meaning ng bias eh. Minsan pag nagko-content ako, tapos ito yung number 1 ko, sasabihin, bias ka naman. Eh ano ba ibig sabihin ng bias? Syempre, yung favorite. Natural, ang ilalagay mo sa number 1, yung favorite mo. 'Di ba? Kaya hindi ko maintindihan yung ibang pageant fan. Ano ba pinagpuputok ng butsi nyo? Gusto nyo ilagay ko yung bet nyo, eh hindi ko nga bet. Tapos sasabihin nyo, bias ka naman. Eh kaya nga tinawag na bias kasi. Nakakaloka talaga yung mga ibang pageant fans. Kaya ang comment ko na lang, di gumawa ka rin ng content mo, ilagay mo yung number 1 mo. Anyways, yung bias po, wala naman akong bias talaga. Kasi nga, kung sino yung nag-ano sa akin, alam niyo yun, feeling ko na is yung segment or yung challenge, yun yung nilalagay ko sa number 1. Kaya minsan napapansin nag-iiba-iba rin yung number 1 ko, ganyan. Pero meron kang sentimental na gusto mo makoronahan na sana. Kasi parang feeling mo, sana makoronahan na siya, ganyan. Kuya, if ever na top 15 yung ina-announce ng Hello Glow, sino pang idadagdag nyo po? Ito nabanggit ko na to last live ko. If ever daw na ina-announce pa yung, if ever na 5 pa yung idadagdag. Yun nga, Ifugao, isasama ko siya kasi maganda yung performance niya. Si Gabi, isasama ko pa rin siya sa Cebu. Sino pa ba? Siguro sa Tarlac, isasama ko na din. So, may 2 pa.
Um, Yun muna siguro. Yung dalawa, laban-laban na. Eto, are you ready, universe? Same question with Luis P. Luis Portelis. Your preference disregarding your bias. Newbie or veteran for MUP? Siguro ngayon I'll go for veteran na muna. If ako yung papipiliin or dahil nga tinanong mo ako, I'll go for veteran na muna this time. Given na Thailand din kasi yung ano natin venue. And alam niyo yun, pag nasa Thailand, pag sikat yung delegate, dagdag points na rin. Who is your sentimental queens daw? Sabi ni Jaiki. Sentimental at Isa Manalo. Kumbaga, parang, alam mo yun, yung parang ang meaning sa akin ngayon ng sentimental, yung parang, siya pa rin yung pipiliin at pipiliin mo. Kumbaga, gusto mo siya makita manalo, gusto mo siya magsuot ng corona, ganito. Pero ang dami ding giving kasi, ang daming, alam niyo, ang daming nagpe-perform. Kaya nga, kung sino yung feeling ko nag-perform talaga, pag nagra-ranking ako sa content ko, nilalagay ko sa number 1 ko kasi na-entertain ako dun sa performance. Pero yun nga, dahil, yun nga, meaning sa akin ng sentimental, yung gusto ko talaga. Pero hindi ko number 1 kasi na-entertain ako dun sa, kunyari, na-entertain ako kay Chelsea Fernandez. Tapos, pangalawa kasi Yana Aduana, yung mga ganun. Pero hindi ko rin ba number 1 minsan kasi na-entertain ako kay Chelsea Fernandez, kay Baguio, yung mga ganun. Totga. Who is your Totga queens? The one that got away? Ito yung hindi na nalo, di ba? Na Totga queens, yung gustong-gusto mo pero hindi na talaga nagkaroon ng chance na ma-represent yung Philippines. Siguro dito na lang sa MU page 2025, Totga queen Katrina Liagado. Kasi di ba nag-2022 na siya, na sana, noong 2022, sana nagkaroon din siya ng chance, pero mahirap. Mahirap talaga yung laban ng 2022. Tapos ngayon 2025, ang hirap ulit nung edition na sinalihan niya. Kaya siguro siya na rin masasabi kong Totga Queens. Pero si Kat Legado kasi talaga mag-align lang ang mga stars dyan. Makakakorona yan eh. Nandun na si Katrina eh. Ayun nga, sabi ka natin, mukhang top 5 material talaga si Katrina Legado eh. Mag-align lang lahat sa kanya eh. Hindi imposible yung corona dyan eh. Kuya, ano yun? Kuya, if may newbie na pupuksa this year, sino yon? Gusto ko yung mga tanong mo, Anita, in fairness, mga tanong mo lang yung nababasa. Kuya, if may newbie na pupuksa this year, sino yon? Sa Laguna, si Laguna, hindi na natin pagtatalunan yan kasi newbie naman consider si Laguna, di ba? Kuya Carl, what's your thoughts po kay Cabanatuan City? Yung performance ni Micah Martinez, nagle-level up siya. Level up siya compared sa performance niya last year. Lahat ng performance niya, even yung mga sinasubmit niyang photos, magaganda, puro ayos lahat. Pero hindi talaga siya napipick up. Sorry. Hindi talaga siya napipick up, no? Even though, sa mga submissions, like gown, swimsuit, headshot niya, nandun naman siya sa listahan na isasali siya. Pero, pag alam nyo yun, pagpilian na, nagpilian na kung sino man yung judges, yung umupong mamimili, ganyan, hindi talaga siya napipili. Kasi nga, siguro, hindi siya yung preference, pero level up yung performance niya. Or ano yun, yung sinasubmit niya. How about Isabela? Latest event, top 6. Si Isabela, ito nga, napakasiksik kasi ng laban natin, Jel. Ang siksik talaga ng laban. Kaya hindi mo rin masabi talaga si Isabela. Ngayon, di ba nung Hello Glow nawala si Isabela? Actually, isa yan sa question mark ko. Nung Hello Glow. Sabi ko, hala, nawala si Jarina. Ganun. So, ibig sabihin, sobrang siksik talaga ng laban ngayon. Kasi even yung top 10 na yun sa Hello Glow, wala ka nang
matanggal talaga dun eh. Wala ka nang, alam mo yun, wala ka nang mahila para ipalit si Jarine eh. So, ibig sabihin, kung ganun ang nangyari, hindi kailangan pa talaga mag-perform ni Jarina. Para alam mo yun, para makapasok sa top 10. Para maka-elbow ng isa kung sino man yung e-elbowin niya sa top 10. Kasi parang yung top 10 na yun sa Hello Glow, solid na eh. Parang alam niyo, sementado na. So, nandun na lang yun sa mga babaeng hindi napili. Kailangan talagang, alam niyo yun, double effort para maka-elbow ng isang delegate kung sino yung papalitan nila dun. But anyways, Jarina is so beautiful. Na-meet ko siya ng malapitan talaga. Kasi doon sa mga event na una, ang dami kasing girls, so iba-iba yung mga kinakausap mo. Hindi mo na nakakausap yung iba. Pero yung event namin nung Monday sa Pinashiro Summit, yun, talagang sobrang close. I mean, na-meet na malapitan kasi konti lang yung mga delegates na naandun. So, nandun si Jarina, ang ganda-ganda niya with pink terno. At ang aga-aga niya dumating. Nakakatuwa. Ayun. Mababait sila. Mga veteran na wala sa top 6 sa Asias, ano yun? Jel, mga veteran na wala sa top 6 sa Asias eh. Paanong Asias? Asias? Jel, sorry, paanong Asias? Veteran daw na walan sa top 6. Sa Hello Glow. Nandun pa rin naman sila sa top 10. Melmark, nasagot ko na to. Itong how about Atisa? Atisa ka pa rin pa. Sabi ko nga kanina, Atisa nga yung sentiments ko. Pero kung sino talaga nagpe-perform sa mga event, challenges, siya nga yung, kung kanino ako naaliw, kung kanino ako napawaw, siya yung nilalagay ko dun sa number 1 pag nag-upload ako ng content. Kaya hindi ko siya maiakyat so far. Kuya, sino mga Anita? Sino daw ang mga Anita this year based on the waist? Maliit ang bewang. Yung aliit naman ng bewang nito, hindi ko alam. Kasi sa mukha ako nakatingin ngayon eh, face card eh, hindi sa bewang eh. Si Chanel lagi nakakalimutan na veteran siya. Yung 5 laging pinopost. Oo nga, actually nga, Jay eh. Parang si Chanel, ang binibigay niya rin na vibes ngayon, parang yung Chelsea vibe last year. Yung may pangalan naman, alam mo yun, may recall naman, pero hindi pinag-uusapan. Pero, alam mo yun, magaganda yung mga sinubmit nito ni Chanel sa evening gown, sa swimsuit. Kasi, nasa listahan yan eh. Pero ito na, yung nag-umpisa na yung Hello Glow kasi may movements na tayo nakikita. Nakalimutan lang si Chanel. Tapos ayun nga, nakalimutan na, sabi mo nga, 5 lang daw lagi yung pinopost, yung sikat na 5. To think na nag-supranational na siya, no? Nag-supranational na si Chanel. Second top crown sa MUPH. Kuya, if may early top 5, sino po yung 5 girls na yon? Wala pa po akong early top 5, pero early top 3 meron na. Kuya, bagay ba kay Jarina ang Miss Supra? Kasi di ba mahilig sila sa Indian? Hindi ko lang po nakikita kay Jarina ang Supra. Kasi ang ano ko sa Supra, ang pamantayan ko yung mahahaba tingnan na babae. Mahaba tingnan. Hindi mahaba tingnan si Jarina sa sa in person. Siguro yung mga Katlegado, sina Eloisa, yung mga mahaba. Amanda Russo, ganun ang naiisip ko pag Supra. Kaya nga si Tara, nasa Supra. Diba? Ilang crown ba ngayon sa The Miss Philippines? Wala pa pong confirmation, pero for sure ang Eco Charm, nasa kanila pa. Pero yung Asia Pacific, siguro common knowledge naman sa atin na wala na talaga sa kanila. Ora International, wala na rin kasi nag-announce na rin na nasa kabilang bakod na. Yung Cosmo na lang yung inaantay pa natin. Kung nasa kanila pa ba or wala na. Spill your top 3. Spill your top 3. Saka na pag may na tayo,
Nakita na tayong iba pang mga emote nila. Kuya, anong crown daw ang bagay kay Chelsea Fernandez if hindi Miss Universe? Ano bang gusto nyo? Actually, hindi ko rin makita si Chelsea Fernandez na super eh. Miss Universe or nating lang eh. Pero kung doon siya ilalagay, edi doon, kahit sa Miss Cosmo, kung nasa kanila pa yung Cosmo, edi doon. Pero ang nakikita ko sa Miss Cosmo, hindi ba sabi ko nga Miss Universe or nating si Chelsea, ang nakikita ko naman si Yana kung hindi Miss Universe, parang bagay sa Cosmo. Kasi alam niyo naman sa Cosmo, gusto pa rin nila yung may clout yung babae. Mga atisa level. Pero pag naiisip ko, parang sayang naman si Yana, tsaka parang downgrade naman. Kasi nag-earth na si Yana eh. So, Miss Universe or nating na lang ulit. Naghinay-hinay si Yana sa Hello Glow. Sa ako, Boracay, na daw siya babawi. Sabi ni Pat. Sana. Halata naman yung hinay-hinay ni Yana sa Hello Glow. Pero dahil nga alam natin na si Iliana siya at alam natin kung ano pa yung kayang ipakita, naniniwala tayo na ipapakita niya pa yun sa mga susunod na araw. Kaya kalma lang muna tayo. Malayakla ng Kayla Jean Carter this year. Actually, totoo din na parang sa kanya ko nakikita si Kayla Jean. Kasi siya yung isa sa mga Filipino community. Tapos, malakas yung laban niya. Yung nandyan lang din siya. Kaya parang siya yung considered mo as Kayla Jean Carter of this edition. Ticket price, wala pa, Owen. Wala pa po. Pero sooner or later, magbibigay na rin yan ng ticket prices. Expect nyo na lang, same pa din naman yun. Kung ano yung mga ticket prices nila during the last editions. Yun pa rin naman yung mga ticket prices. Aqua Boracay, nasa Boracay na sila ng April 4 to 8. Pero yung mismong challenge ata, yung mismong event, mangyayari siya ng 5. And I think ang 5 ay Sunday. Last year, weekend din yun nangyari eh. Kasi di ba may pa-live yun sa YouTube. Tapos parang this year, Sunday din siya mangyayari. Kung hindi ako nagkakamali. And ayun, may abangan tayo. Next weekend na yon. Hindi itong weekend, next weekend na. Saturday pala, April 5 ang Saturday. So expect natin Saturday and weekend. Anong time? Usually nangyayari naman yan, 7, 8. Ayan. So may abangan tayo sa ating mga device sa YouTube. Open pa yung public. Lian, open yan yung preliminaries. Pero ganun pa rin, bibili ka ng ticket. Tapos makakanood ka. Parang last year, ganun. Wala pang date yung prelims. Pero kung magbabasa kayo ng ibang mga social media pages, parang nagpo-post sila doon ng mga tentative dates. So mukhang totoo yun. So expect nyo na lang yun na yun. Tapos, wala pa namang venue announce. Pero usually, ang ticket dyan, pag preliminaries, 1,000. Kaya, mura lang naman. 1,000 lang. Tapos mapapanood nyo na yung lahat ng delegates. Kasi hindi pa rin sure yung mangyayari na live telecast ba siya. Or I mean, live ba siya sa YouTube. So, wala pa mga ganong confirmation. Pero if ever mag-announce sila, murayta lang naman ang ticket. Mas okay pa. Ano yun? Mas okay ang alin. Sino po sa tingin mo Dark Horse? Actually, wala akong makitang Dark Horse eh. Teka lang, Dark Horse. Wala akong makita kasi parang lahat nasa underrated frontrunner yung status. Di ba lang yung mga frontrunner? Ang dami kasing frontrunner ngayon eh. Hindi lang 3, 5. Ang dami nilang frontrunners. Kasi ang daming underrated frontrunner. Dun pa lang sa underrated frontrunner tsaka sa frontrunners, siksik na. Kaya hindi ako makakita. Rendell daw ang Dark Horse, sabi ni Aidan Lim. Rendell. Parang pwede. Dark Horse ulit yung parang hindi mo akalaing magsesemis ha. Ganun ha. Parang babacktrack ulit tayo. 2020 MU page walang Dark Horse.
Teka lang. MUPH 2020 walang Dark Horse. MUPH 2021. Hello, Era. Teka lang isipin nyo na lang ulit MUPH 2020 walang Dark Horse. MUPH 2021 walang Dark Horse. MUPH 2022 may Dark Horse. Ang Dark Horse para sa akin ng MUPH 2022 si Laguna. Si Sonja. Kasi wala naman talaga si Sonja sa listahan pero nag siya. Na-penetrate niya yung semis. Siya yung ultimate Dark Horse ng 2022. 2023 maraming Dark Horse dun Si Mandaluyong, si Marinduque nung 2023. Ayan, Chaong Quezon, sabi ni Era. Yun. Maraming Dark Horse ng 2023, yung mga ultimate. Kaya sinabing ultimate kasi sila talaga yung walang radar. Tapos 2024 last year, walang Dark Horse ng 2024 last year, no? Kasi lahat ng pumasok may may recall. Ay hindi, meron si Tacloban. Si Tacloban tsaka si Hawaii, si Bianca Tapia. Pero kasi si Tacloban, nakapasok siya, gawa na nanalo siya ng votings. Same ng 2022 si Nueva Vizcaya, nanalo kasi siya ng votings kaya nakapasok siya. Yun. Yung mga wala talagang recall. Ayun, Tacloban Leyte, sabi ni Lian. Yes, tanda pa niya. Ayun, so yung ngayong 2024, yung mga wala talagang recall. Sino ba yung mga walang recall ngayon? Ay si Micah. Pwede mo siya makonsider din Dark Horse last year kasi nakapasok siya sa semis. Pero kasi nanalo siya ng special awards kaya pumasok siya ng semis. So parang hindi din, no? Hindi din counted. So sino yung mga walang recall ngayon? Ayun yung tanong natin. Yung mga hindi talaga pinag-uusapan totally. Sige, mag-name tayo. Yung talaga hindi pinag-uusapan na kanina nabanggit na si Rendel, Rendel. Hindi talaga pinag-uusapan. Sino pa sa tingin nyo yung hindi talaga pinag-uusapan? Kalibo daw, hindi ko makonsidered. Pampanga, hindi ko rin makonsidered. Si Sasha, hindi na po Dark Horse si Sasha. Frontrunner na yan. Zamboanga, same tayo ng iniisip, Lian. Gusto ko na yan sabihin kanina. Si Zamboanga, si Casey De Fiesta, yung totally hindi pinag-uusapan pero mukhang alam nyo yun. Mukhang papasok. Si Lucena, si Belle. Pwede pa PR kasi si Belle Sobrang PR niya. Pwede. Si Chelsea daw pinag-usapan ng 2024. Opo, nasaan ka ba fake human ng 2024? Halos umaakit sa listahan yan si Chelsea Manalo. Hindi lang talaga hindi lang tinatop 1. Ang kung naalala ko sa mga pageant vloggers ata na mga kilala ko sa mga media, vloggers, content creators, YouTubers, si Giesel na yung mataas na nag-akyat kay Chelsea Manalo, number 2. Number 6 ko lang si Chelsea Manalo last year Tapos nagduduel pa ako noon. Sabi ko, number 5 ko ba si Chelsea? Ano ba, 5 or 6? Gusto ko pang alisin si Alexi nun sa top 5. Di ba gumagawa tayo ng mga ranking listahan? Gusto ko pang alisin si Alexi. Sabi ko, hindi. Sikat si Alexi Baka top 5 to. Doon pa ako naglalaro Alexi, Brooks, tsaka Chelsea. Kasi nga, isang block lang ang papasok nun sa top 5. Kaya doon ako talaga nagduduel. Hindi, si Alexi na lang papasok ko sa top 5. Kaya yung ranking ko number 6 si Chelsea Manalo, number 5 si Alexi. Tapos, sa mga kilala ko ng mga creators, si Giesel yung nag-akyat talaga kay Chelsea number 2. Siya yung may pinaka Giesel Ortega. Hello, Giesel. Ayun, siya yung pinaka tumama. Ang daming deserving pero nakakalungkot kapag di nanalo si Atisa. Actually, oo. Kaya nga sabi ko kanina, sentiments ko talaga si Atisa. Yung gustong-gusto ko siya na yung manalo. Kasi parang overdue na. Yung, sige na, Atisa na, sige na. Yung ganun. Pero nanlalaban din kasi talaga yung iba Kaya nga kung sino yung na-entertain ako, di ba, na-entertain ako sa performance, siya yung nirarank 1 ko. Hindi dahil favorite ko sila or what. Kasi sila yung na-entertain ako. Like Chelsea Fernandez. Na-entertain ako nung Sabado. And si Chelsea Fernandez. Yun.
Benguet boss, ang daw crown na bagay kung hindi Miss Universe Supra. Eh, lang naman kasi yung ano eh. Hindi ko rin naman kasi bet yung Eco. Hindi ko alam kung anong preference nila. Mas lalo naman yung Cosmo. Hindi ko rin naman bet. O di, Universe or Supra lang tayo. Universe or nothing or Universe or Supra. Ayun. Yung charm kasi, ano pa eh, hindi natin alam kung magkokorona sila kasi si Cyril, lalaban pa this year, diba? So, baka hindi muna ata mag-corona or ano. Fake human. Mataas ba chances ni Sasha? Mataas po ang chances. Chance ni Sasha. Huwag lang talaga alam nyo yun. Maging maayos lang sana yung mga gagamitin. Si Sasha alone, okay siya. As in, okay siya, okay ang performance niya, okay ang lahat. Pero minsan nadadali si Sasha sa mga gamit eh. Sa styling, sa kung anong pinapasuot, sa submission. Like yung ano nga, diba, recently. Yung sa evening gown photo, sa headshot. Same sila ni Pasay. Nadadali sa mga gamit eh. Pero okay sila eh. Kuya, ano meaning ng 424 sa post ni Kuya Oyel? 424 ba or 426? Balikan ko nga mamaya. Nakagip ko yun, nagbabrowse ako. Parang 26 naman. Si Iligan daw, ano ba sasabi natin? Sabi ni Gleber. Yun nga po, nabanggit ko na kanina si Iligan. Aabangan na natin to si Iligan. Pero si Iligan kasi, yun nga, may kakaiba nga kay Iligan. Maganda talaga si Iligan. Ang nagiging concern kay Iligan yung height nga. Kasi nasa 5'5 lang si Iligan. Pero yun nga, iset aside na natin yung height kasi si Stacey Gabriel nga, umakyat, nag-first runner-up na kaya. So baka kaya naman ni Iligan. Pagdating naman sa Miss Universe, although sinasabi natin, gusto natin yung mga mahaba, Victoria, si Denmark, tsaka si Nicaragua. Pero may mga nag-runner-up naman na nasa small side or short side. So kung manlalaban yan si Iligan, actually okay yan si Iligan eh. 'Di ba? Okay ang comm skills nan. Okay yan sa stage kasi nakita ko na yung Hello Glow. Napanood ko ang finals nan sa online sa Miss Universe Philippines Iligan. Okay ang mukha. Makaano lang yan, magkaroon lang yan ng perfect moment sa evening gown. I mean, makapasok sa evening gown competition. Makapasok siya sa evening gown competition, magkaroon ng perfect moment. Alam niyo yun? Yung perfect moment, like Chelsea Manalo. Ano yan? Kaya nan mag-penetrate hanggang top 5. Para sa'yo, may mataas pa pag-asa ni Atisa sa mismong Miss Universe. Mataas pa rin naman kasi nga Atisa manalo siya. Mataas pa rin naman. Sabi ni Era Phil, niya magpipink sa gown si Atisa. Yes. Ayun na, mataas ang chance ni Atisa pero wag muna tayong mag-expect. Diba, expect naman tayong lahat, no? Atisa na yan kasi Atisa siya. Parang hindi na yan matatalo kasi Atisa siya. So ngayon, wag na muna tayo mag-expect. Okay na yon. Kaya nga maganda rin ngayon na si Atisa, hindi madalas nagna-number 1. Nasa gitna lang. Alam niyo yun, yung hindi sa kanya yung moment. Para walang ma-jinx. Walang ma-jinx kung may ma-jinx. Sultan Kudarat bang Natkos? Hindi po. Somewhere in Luzon na ata. May ano na ako, may information na ako sa akin. Hindi ko lang pwedeng ispluk. Punta ka rin ba sa Apco Boracay? Hindi po. Hindi Mama Blue. Tsaka mas comfortable ako na nanonood na lang din online. Although, alam niyo yon, may budget naman tayo pambora, pero hindi rin pwede kasi may corporate job ako. Tapos, kung may budget din naman ako, mas pipiliin ko din naman online na lang. Kasi madali mag-content pag online. Mostly ng mga content ko, hindi naman, alam niyo, hindi naman footages. More on, talak. More on reviews. So, ang dali mag-review pag nanonood ako online. Tapos, madali makapag-content agad, post agad. Mas mabilis sa akin.
Ayun. Kaya mas comfortable ako lagi pag sa bahay tas nanonood. Tsaka ang bilis ko na rin mapagod. Pag matanda, ang bilis mapagod. Totoo bang nasa Bini-Bini daw ang world? Hindi po, na-confirm na ni Sir Arnold ng world ay nasa kanila. Thoughts kay Occidental Mindoro, kay Charles. Sabi ni Charles. Yung sa Hello Glow, nagustuhan ko naman si Occidental Mindoro kasi hindi rin naman makapal yung makeup niya doon. So, okay lang. However, hindi lang talaga siya napapansin. So, yun. Ano mga confirmed crown this year? Supra pa lang. Wala pang confirmation pero kung based naman sa mga recent ganaps, mukhang Supra and Eco pa rin naman ang confirm. The rest, may mga balita na umalis na. Yung Aura International Asia Pacific, wala na yon, na-confirm na yon kasi pinost na yun ng ibang organization. Siguro Cosmo na lang yung inaantay natin kung nasa kanila pa. Yung Charm confirm pa yun, nasa kanila pa. Ang hindi lang confirm kung magka-crown ngayon kasi si Cyril pending. Si Benguet daw, kumusta sa Hello Glow runway? Actually, nagustuhan ko si Benguet sa Hello Glow. Yung styling, yung aesthetic. Pero kasi, hindi naging appealing yung performance ni Benguet nung Hello Glow. Maganda yung niya yung paglabas niya nung alam mo yun, yung gano'n, yung bilog. Yung paglabas niya nung maganda pero yung nagka-mishaps na yung performance, yung medyo natisod. Nawala na rin ng Benguet. Nawala na ng glow. Hindi na nag-hello. Hindi na nag-hello yung glow. Pero babawi naman yan. Kasi maganda naman ang mga styling nito ni Benguet. Tyra Goldman, nabanggit na natin kanina. Jayan Valiaspin. Si Tyra Goldman, gusto ko makakita ng more kay Tyra. Hindi yun yung in-expect na Tyra ko. Parang nakikita ko ngayon kay Tyra, okay lang nung una. Okay, yung ganun. Tyra Goldman, ang ganda sa mga Instagram stories, ganyan, sa photos. Pero hindi lang ako napawaw yung performance niya nung Hello Glow. Kaya, pero alam niyo yun, babawi naman yan, baka nag-hold back lang. Nag-expect pa ako ng more. Sino top 5 nyo po? Wala pa po. Wala pa po so far. Karen Picho po, Iloilo City. Ano ba? Hindi ko na rin maano si Karen eh. Dati inaakyat ko to sa Iloilo City eh. Yung inaakyat ko to pero habang tumatagal nawawala na sa kumbaga nabubura na. Kasi na uungusan na nung iba pa. Pero yun nga. May April pa tayo, 4 weeks pa, magkakaroon pa ng mga NatCos, ganyan. Yung Aqua Boracay Runway Challenge, NatCos, preliminary competition, baka naman kaya pang umariba. Isa pa lang naman yung nakikita natin na movement, na activities na may movement. Fake Human, anong prefer mo na maging judges? Different professionals or all pageant-related personalities? I'll go with different professional siguro. Kasi ito mga different professional, nakikita nila yung POV nila mismo. Kasi kunyari tayo mga pageant-related, magkakaroon talaga tayo ng bias sa scoring kasi sentimental favorite natin si ganito, si ganyan. Baka taasan natin yung puntos. So kung yung mga different professionals, wala silang alam, totally different. Kung ano yung nakikita nila sa stage, yun na yun. Yung POV nila mismo. Kung sino yung magsha-shine sa finals, yun na. Ayun. Mag-a-appoint pa ng candidates mula sa MU page sa ibang crowns. Di magagalit sa hell dyan. Jean, hindi ko pa rin alam kung ganyan na mangyayari like last year. Pero kasi, ang gusto lang naman ni Halu, wag ihalo yung crowning sa mismong Miss Universe Philippines pageant. Kumbaga dapat may separate ka. Kagaya nangyari last year. Yun lang naman yung gusto ni Halu. Pero hindi ko po alam kung ganyan ang setup. I-announce naman yan.
Mr. Polo, Kuya Carl, mahaba. Chikahan namin ng Hello Glow. Talaga? Umikot-ikot ka pa, era. Nice, nice. Anong pinag-usapan nyo? Kailan po prelims na mapapanood? Wala pa pong announcement. PJ, pag may announcement na, makikita mo naman yan lahat sa mga social media. Kamukha mo daw sa Angelica Lopez. Speaking of Angelica Lopez, kakakita ko lang kanina sa social media. Nag-post siya, naka-swimsuit siya. Pageant gossip. Nagchikahan kami about sa life kung paano gumising ang isang reyna. Grabe naman. Ayun ang gusto ko sa'yo, ere. Yung pag iniwan ka, alam mo na yung gagawin. O, dyan ka lang. Alam mo na yung gagawin mo. Talagang mingle ka din, o. Ibigay ni siguro kay Vina this year kasi ang lakas niya. Grabe naman ang random naman ng Vina. Miss Universe Philippines yung topic, ube. Tapos bila ko nabasa, ibigay na kay Vina. Hindi man ako. Ako bahala sila kasi pageant naman nila yun eh. Though gusto ko makita si Vina kasi napanood natin si Vina ng mga previous episode niya or season niya sa MUT. Pero bahala sila kung sino gusto nila koronahin kasi Thailand naman yun eh. Basta kikialam ako dito sa atin. Tourism video, Stephen. Meron ata, kasi parang ito, nakikita ko sa mga stories nila. Parang gumagawa sila ng mga tourism video, blah, blah, blah. Tsaka hindi na yan mawawala kasi parang naging tradition na yan eh. Baka any moment, din yan. I-upload sa YouTube, sa Empire. Like last year. And then, itong mga weekend na to, baka sunod-sunod na rin yung mga i-upload nila sa Empire YouTube channel. Thoughts kay Iliana Aduana, sabi ni Dwayne Twok. Dwayne, kumusta? Dwayne Tawok. Thoughts kay Iliana Aduana. Actually, paulit-ulit ko na sinasabi si Iliana Aduana eh. Pero yung honest thoughts natin kay Iliana Aduana, actually gusto ko rin naman talaga makakorona si Iliana. Kasi nga, sabi nga natin, sentiments natin si Iliana, ganyan. Gusto ko rin makakoronahan siya, kaso nga nandiyan si Atisa, nandiyan si Kat Legado, nandiyan si Chelsea Fernandez, yun, si Winwin nandiyan pa, and the other newbies nandiyan pa. Ngayon, ano ba yung galawan ni Iliana? Ngayon, nung Hello Glow, halata naman nag-hold back siya. Which is sa akin, okay pa rin naman. Pero sana yung mga susunod na challenge nila. Same with Atisa Manalo. Sana yun, bigay na nila yung todo. Yun. So, ang gulo ulit natin. Sabi ko nga kanina, ang gulo natin. Sabi nyo, wag mang-hold back, wag manggigil. Ayun, hindi na nga nanggigil ngayon. Gusto nyo, at magtodo naman. So, saan po talaga lulugar ang gulo natin, no? Pero, yun nga, maganda naman ang mga pinapakita niya na however, yun din, ang lalakas din ng mga kalaban eh. Hindi mo rin talaga ma-itchapwera yung mga nagiging kalaban eh. Pero so far, okay naman ako sa ginagawa niya na wala namang problema. Kasi nung Hello Glow, lahat naman na-miss pa rin sa ginawa niya na sigaw pa rin ang sigaw at kahit ako, todo support talaga kay Iliana. Sigaw, Iliana! Talaga ganun, todo sigaw, ganyan. Talaga magkakatalo-talo na lang talaga tayo sa finals tsaka sa preliminary competition. Doon na lang tayo magkakatalo-talo lahat. And kung sino yung manalo, may the best girl win, supportahan na lang natin. Kuya, kumusta si Benguet sa personal? Sobrang okay po na ni Benguet ni Maiko. Wala po yung budol. Akala ko Atisa si Carl pala. Yes, siya. Ube. Ito na, hindi na Thailand ng question ni Ube. Speaking of MUP, sana mas pasabog this year na to the point na trend globally talaga after pageant. Trend globally. Actually, last year, maganda naman yung production nila. Nag-trend naman siya globally and naniniwala ko mag-trend talaga tayo every year. Kasi inaabangan tayo ng Indonesia, Thailand, Vietnam, Cambodia, or even yung ibang mga countries. Dito nga sa content ko, pag nagpo-post ako ng mga content, may mga Africans, yung mga from African continents, Rwanda, mga ganyan, na nagko-comment. Englishin ko daw kasi hindi nila maintindihan.
So, ibig sabihin, itong mga ito, nakaabang talaga sa Philippines pag pageant season, especially pag MUPH season. Nakaabang talaga sila. Kaya baka anytime sooner, mag-i-English na ako sa mga content ko, especially sa YouTube, para global yung mga subscribers. More subscribers, more funny. So, ayun, globally trending naman talagang MUPH every pageant season. So, siguro ang question na lang, level up ng production, which is yun naman ang ginagawa naman talaga ng MUPH. Nile-level up naman nila. Ako, ang gusto ko, mga choices of music. Yung mas maganda mga music pa. Doon ang ganda ng music last time. Na-appreciate ko siya sa Marina Summers. Kasi nabigyan ng highlight si Marina. Especially yung community natin. So, yun. Gusto ko siya. Lahat ibang ganda. Pati LED ng stage. Ang ganda last year. Mapapawaw ka. So, ayun pa. Level up pa. No? Dapat level up tayo lagi pataas. Yun lang naman siguro yung aking thoughts. Malayaklan. Nasagot na natin. Si Malayaklan, hindi mo na siya makatatawag ng dark horse. Underrated frontrunner na yan kasi ayun nga, hinahanap nyo nga diba? Pero hindi siya nagna-number 1 so far. No? Hindi pa siya yung nagna-number 1. Nasa gitna lang din siya. So, yung fight niya ngayon, parang si Chelsea manalo din. Yung laging nandyan lang, pero hindi pa maiakit sa number 1. So, kung mananalo yan, parang si Chelsea manalo din ng ano niya. However, ito na naman tayo sa however, parang nakikita ko lang, kasi si Taylor kasi galing Filipino-American yan. Siya yung isa sa mga Filipino Society delegates. Pinalitan lang yung sash para hindi mag-conflict sa gusto ng MU organization. So, alam mo yun, yung chances na magpanalo ng Filipino Society, hindi pa na nangyayari sa atin yun sa MUPH. Malay naman natin, this is the first time. Nakakita lang ako na nanalo ang Filipino Society sa pageant sa Mutya ng Pilipinas. Tama ba? Yung nananalo ng top crown na. Mutya ng Pilipinas lang ata. Minsan kasi may ano din ang sash. Alam niyo yun, may factor. Nakataas ang pa ako. May factor din ng sash. Ewan ko, hindi ko alam. Ano say mo kay Irish? Sino po yun? Sorry. Miss Earth. Era nakalimutan ko. Philcom of Italy. Si Celeste kasi talaga nung time niya talagang yung pinakilala si Celeste. Parang Celeste na talaga yun Yung naalala ko si Celeste, yung pinakilala nung Miss Earth 2018. Iba yung ano ni Celeste. Celeste na agad Yung Celeste na Miss Earth. Yung ganun. Kaya hindi na ako nagulat yung nakoronahan yun Sana sa opening this year kasama yung 5 MUPH Queens. Ay, pwede. Gusto ko yan era. Parang, yung total na rin naman sila, ilang taon na. 6th edition na ba ngayon? 5th? Anyways. Si Iris, ito daw, Iris Jackson daw, Ozamis. Nabanggit ko na rin to last live ko kasi wala na rin naman ako ibang masabi dito kasi nga, alam ko inaakyat din yun ng mga fans ni Ozamis na may mga gusto kay Ozamis, inaakyat siya pero hindi nga maiakyat. Siguro hintayin nyo lang yung tamang moment dito pero wag nyo siyang i-compare kung saan sa mga girls kasi pag nagkakaroon kasi ng mga comparison like yan, kamukha daw ni Gazini, kamukha ni ganon. Tapos pag hindi naman na-meet yung expectations, mas lalong nawawala yung, alam niyo, yung clout kay girl. Yung parang, na-hype naman, di naman kamukha. Yung mga ganon. Makakakutiso din yan ng tamang moment. Pagandahan daw ngayon ng Binibining Pilipinas. Yes po. Babantayan natin yan sa susunod na live natin. Ayan, Binibini. Chika ko pala, nakarampa ko. Talaga. Patingin nga ako ng video era. Abangan ko yung video era. Sino ba mas maganda sa inyo ni RJ? Syempre ako kasi ako yung nandito sa live. Pero pag magkasama kami ni RJ, so RJ talaga yung standout. Face card po kasi si RJ
Hello, Miss Quickie. Yes. Marlon, kumusta? May ano thoughts mo sa Pangasinan at Baguio na naghihiraman ng candidate? Ah, kasi yung organization ata nila iisa lang din eh. Actually, kahit sa male pageant eh, pag Pangasinan at Baguio, Jill Noveda. Pag Pangasinan at Baguio, naghihiraman sila. No? Minsan yung Pangasinan inaakit sa Baguio, yung Baguio inaakit sa Pangasinan. Parang kalakaran yan sa kanila. Isa lang kasi nag-organize ata pag Baguio at Pangasinan. Kaya ganon. Ganon yung conflict. Hindi ko alam sa inyo kung may conflict ba pag ganon. Parang kunyari, Laguna, Batangas. Hindi ko alam kung nagmamatter ba sa inyo yun. Pero as long as pinipili naman ng representative yung SASH, may nag-represent sa inyo, then, hindi na siguro nagmamatter yun. Hindi ko alam. Hindi ko, ewan ko. Mix, nasagot ko na yung kabanatuan. Nasagot ko ng Mix. Tarlac, nasagot ko na rin po. Sige, sagot pa tayo ng ibang mga question. Tarlac. Magti-team live ka, team replay ka na lang. W. Anong pangalan mo, W? Magti-team replay ka na lang. So, hanapin mo ako sa YouTube. Carl Loyola YouTube. Nodig ako. Para nakukulangan ako ngayon sa excitement ng mga events. Paano nakukulangan? Baka raffle kasi, ano na din. Feeling ko kasi iba na yung generation ngayon. Iba na yung aura, iba na yung era. At baka nag-matured ka na rin. Kasi naiintindihan kita. Noong 2022 kasi, pandemic. Wala tayong ginagawa. Naalala ko noong 2022, sobrang work from home ako. Noong kulong pa tayo sa bahay eh. Noong 2022, mga January, April, medyo mahigpit pa yung restrictions noon. So, wala tayong ginagawa. So, bawat labas ng mga activities, challenges, or what, nung MUPH 2022, excited tayo. Kasi naalala ko yung excitement ko noon eh. Kasi nasa bahay lang ako. Compare ngayon 2025, marami na rin nangyari kasi maraming nabago. Baka yung trabaho mo, iba na din. Iba na yung priorities mo sa buhay. Kaya nag-iba na yung excitement mo. Kaya siguro hindi mo na siya maramdaman. Kasi ako, ganun yung ano ko eh, naiintindihan kita. Kasi iba rin yung excitement ng 2022 kasi dahil nga pandemic, nasa bahay tayo, wala tayong ibang ginagawa. Nakakamiss yung runway challenge na kanya-kanya silang entry. Very 2021. Audi ako umabot sa akin, pero okay lang. Mas lamang ka naman sa Balakang. Mas lamang sa Balakang. Kumbaga, mix ako si Bea. Ako si Bea Gomez. Sa RJ si Celeste. Kumbaga lahat ng face card nasa kanya. Gusto ko yung may runway walk tsaka national costume sa vegan. Okay. Gusto mo yung may runway walk. Runway walk, yung mga iba-iba ng runway entries. Gusto mo pa rin makakita ng ganon. Tapos national costume sa vegan. Ganun ang gusto mo. Kasi ako, okay na ako sa live. Yung parang katulad ng ginawa nila sa Sultan Kudarat. Yung may stage. As in yung live, yung mismo parang pageant na. Ayoko ng tape. Ganon, ayoko ng tape. Kaya na-appreciate ko yung Sultan Kudarat na parang pageant na runway challenge. Ganon. Di ba yung runway sa Sultan Kudarat nun? Tsaka yung national costume. So, ang balita, ganun din ang gagawin nila ngayon. Yung hindi tape, yung talagang actual. Sherhan Jayari, na-late ka kung anong toss ko kay Zamboanga City. Manonood ka lang ng team replay. Maganda po ang nabanggit ko kanina kay Zamboanga. Speaking of Zamboanga City, magpapapresscon ata to. Kasi parang napahapyawan na ako. Iba talaga si RJ ang face card. Pwede pugutan. Totoo, pwede pugutan kasi palit sa ulo po. Yung ulo niya ipapalit sa katawan ko. Sa ulo ko. Excuse me. Duke, na-late ka na rin. Kamusta si Jarina? Ang haba-haba na sinabi ko kay Jarina. Duke, ang haba. Okay, sa mga viewers natin,
Kung ano pa mga question nyo. Mamaya upload ko to sa kabilang app. Duk. Pero speaking of Jarina, isa pa rin naman si Jarina yung aabangan talaga. Kasi iba nga po si Jarina sa personal. May glow din kay Jarina, ganyan. Iba rin siya sa personal. Tsaka lumalaban naman kasi talaga. Pero yun nga, sabi ko nga rin kanina, siksik talaga yung top 10. Kung top 10 na tayo, nung nasa na tayo, no, final 10. Kasi si Jarina, for sure, papasok yan sa semis. Wala nang duda yan. Pero sa top 10 kasi, yung final 10, ayun naman tayo, yung mga nakakabang announcement. Ayun, kung yung final 10 sa Hello Glow, di ba sabi ko nga, sementado na yun. Sino pang tatanggalin niya doon? Mga ganun. Sino pang i-elbowin niya? Kaya mahirap. Mahirap ma-elbow yung mga nasa Hello Glow, yung top 10. Tama ba? Naniniwala ba kayo? Parang mahirap ng elbowin yun, no? Top 10. No, mahirap na, no? Talagang kailangan mo na matinding, kailangan mo na matinding prayers. Tsaka matinding talagang gagalingan mo talaga pagdating ng prelims at finals para ka lang sa top 10. Sabi ni Christian, si Pasay lang laglag sa top 10 ng Hello Glow. Hindi. Hindi mo mailalaglag yun si Pasay. Kunyari, actual na. Pero, yun nga, sabi ko nga, nagmamatter. Depende kung ano yung destiny mo sa finals. Teka lang, top 10. Kasi yung last year top 10, yung last year top 10, deserve na nila lahat yun eh. Yung last year top 10, sobrang deserving na ng lahat na yun na yun. Itong top 10 ngayon, basta, bahala na. So, top 5 ang nakakaloka na naglagan. Top 6 lang last year. Yung top 5, no? Kaya nga yun talaga yung aabangan natin sa finals. Kaya manood na kayo ng finals. Although, alam naman natin lahat tayo manonood. Mapa live, mapa TV. O, di yun. Abangan na lang natin. Excuse me. Si Sir Jonathan, Aino Boy. Hello po. Greetings from North Caloocan. Sorry, may halak na naman ako. Greetings from North Caloocan. Yes. North Caloocan, North California. North California, North Caloocan. Norcal. Tapos Southern California, South Caloocan, SoCal. Ang galing. Naiyak talaga ako sa journey ni VVV, sabi ni Jin. Naiyak ka sa journey ni VVV. Pero okay na yun. Miss Universe, naman na siya eh. At least nakatabak siya ng Miss Universe. As New Zealand nga lang. Ganun talaga, hindi lahat pwedeng manalo eh. lahat tayo kokoronahan, di ba? May isa lang talaga mananalo eh. Pagaling kasi yun sa Aqua. See you po. Ano mas nakakaiyak journey ni VVV or VVM? Victoria Velasquez Vincent. Sino itong VVM? Bong. Bong. Mi, sana Zimbuanga sasali sa Miss World. Tas pala rin siya sa RHA kasi Chabacano is part of Spanish. Ay, oo nga, no? Pero kasi kaya kay Zamboanga, kulang kay Zamboanga. Yung, talaga, yung ingay ng candidacy niya. Wala halos siyang teka lang, Zamboanga. Wala akong halos makitang posting kay Zamboanga, pero okay yan sa personal. Banggit ko nga kanina sa mga first part ng live ko. Sabi ko kung may hindi talaga pinag-uusapan na, as in wala talaga, na hindi pinag-uusapan na pwede mong si Zamboanga. Ano mas mahaba yung sinabi mo kay Jarina? Ano mahaba yung sinabi mo kay Jarina o legs mo? Mix, mas mahaba legs ko. Long-legged pala. Ano yun? Nakita ko sa lesson dito sa Alcala, Pangasinan. Hometown ni Ria Fernandez. Kumusta? Anong thoughts mo? JJ Novela, nakita mo si Celeste. Kamukha ko ba? Charot.
Ayaw po magwala ni Iliana. Naku, pag nagwala yan si Iliana. Pag nagwala talaga yan si Iliana. Kasi naman pag nagwala si Iliana, sasabihin na naman natin, gigil. Yung hindi nagwala, sasabihin natin, magwala. So, ano talaga? Litong-lito na si Iliana. Magwawala yan. Kuya Carlo, ba kinilig ako nung Hello Glow kasi nagsama-sama yung media na pinapanood? Yes! Sino-sino? Parang Ira. Parang pagsasama-sama ng mga Mythical Five. Ganun ba ang naramdaman mo? Pagsasama-sama ni Atisa Manalo, Iliana Aduana, Chelsea Fernandez, Katrina Legado, Winwin Marquez. Yes, ano lang po yun. Parang, kumbaga sa teleserye, one time, big time. Pagsasama-sama ng mga batikang aktres. Mga ganon. Thoughts kay Miss Pangasinan. Actually, hindi ko na po matandaan si Miss Pangasinan. Pero nung mga una-una pa lang, yun nga, sabi ko nga, maganda to in person, ganyan. Pero pag, alam nyo yun, pag nagsasama-sama na sila, hindi ko na matandaan. Yun nga, marami pa naman tayong mga challenges and events. So, baka naman makakita pa tayo ng okay na performance para lalo siyang umakyat. Naalala ko si Bianca Tapia. Si Bianca Tapia noon, hindi talaga siya pinag-uusapan si Hawaii, Philipcom Hawaii. Tapos parang nag-ano na lang yan si Bianca Tapia, umakyat na lang siya nung Sultan Kudaratne. Tapos nag-semis siya dahil kakit-akit na siya. Hindi siya nag-semis dahil nanalo siya ng special awards. Talagang pumasok siya sa semis dahil sa pinakita niya ng mga later part na. So itong mga girls na hindi pinag-uusapan natin, sabi ko kanina marami pa ng mga activities, challenges. Basta makakitaan lang yan ng mga potential sa mga movements nila, sa mga galawan nila. Kaya pa yan umariba. Especially kung semis naman ay top 25, top 30, ganyan. Kaya pa yan. Mayroon pa tayong 4 weeks. Tama, 4 weeks. Kasi April 1 na sa Tuesday eh. Tapos May 2 finals. Technically yun nga, 4 weeks. Sabi ni Amir, bakit walang daw Cebu Province? Hindi ko nga po alam, wala pa namang confirmation si Chele. Baka naman nagkaroon lang ng hectic na schedule, conflict. Kasi kung nag-resign naman yan, i-announce naman agad yan. Alam niyo yun, yung mga post sa social media na resign na. Umubo lang ako, wait. Hello, mic test. Mic test. Ano yun? What about Lucena? Sentimental favorite ko na ngayon si Lucena. Kasi sobrang ang PR nan in person. Sobrang ma-PR. Kumbaga, sentimental favorite in terms of sana pumasok ka. Sana pumasok ka. Yung mga ganon. Although alam natin masiksik yung laban, ganyan. Siksik yung top 10, top 20, top 25. Pero siya yung talagang gusto ko na sana pumasok ka. Same sila ni Zoe, ni Naga. Ni Naga City. Ganyan. Isang birit naman. May halak nga ako. How about Romblon? Same thoughts din with Pangasinan. Hindi ko rin siya maramdaman talaga sa competition. O baka hindi ko lang niraramdam. Pero kasi, mararamdaman mo naman kasi isang delegate, lalo na nung, alam niyo yun, mararamdaman mo naman agad ang performance niya na, ay, okay ito eh. Kasi same kayong lahat. Tapos pag nagbukas ka ng social media, same din yung mga sinasabi ng mga tao. Same tayong lahat. Ayun. So, yun nga, again, may 4 weeks pa naman tayo. So, para maramdaman ka, ibigay mo na yung best, yung todo. Alam mo yun. Chelsea for Universe, sabi ni TikToker. Yes, ang ano ng pangalan mo TikToker. Very,
redundant. Thoughts po about Batangas? Same with Batangas din recently, Abby. Though yung mga submission niya na sumasama siya sa mga listahan, pero itong Hello Glow, wala lang din recall. But again, 4 weeks pa, ito na yung mga totoong laban sa 4 weeks na to kasi Natcos to, Runway Challenge, ganyan. Ito yung totoong laban talaga. So, marami pa rin namang aabangan. Angelbert, nakikinay ka na rin na. Mukha ba akong Nay? Hindi ba Manong? Hindi ba Tay? Angelbert, how about Isabella? Nasabi ko na, team replay ka. Team replay ka na. Nino. Doc Nino, hello po, good evening. Makakaloy ka naman. Si Doc naman makakaloy. Gold man, sabi ni Tanya Hernandez. Yung Aqua Boracay ang exciting, sabi ni Ira. Sa Aqua Boracay, maraming pipiliin doon. Usually, hindi yan kuripot sa sa finalist, tsaka sa papremyo. Hindi yan kuripot. So, abangan natin yung mga mamamayag pag sa Aqua Boracay Challenge. Pero kung matatandaan nyo, si Chelsea Manalo, hindi yan napili. Sa dami ng pinili sa Aqua Boracay Challenge, no? Hindi man lang napili si Chelsea Manalo, no? Pero siya yung nanalo ng actual crown. Kaya, sa mga panghinaan na ng loob na delegates, basta gawin nyo lang yung best nyo. Kasi, for sure, pag nag-alay naman sa inyo lahat, makakatiso din kayo ng corona. Or matitiso nyo din yung top crown. Yun. Circle for Universal Woman. Feeling ko pang dun talaga tayo mix. Pag mga matured woman ka talaga, pang Universal Woman ka. Nagets ko na ngayon kung ano yung ng Universal Woman. Kung ano yung parang pinaka-sense. Ayun, pag mga matured woman talaga siya, Hindi yung mga, alam niyo yun, hindi yung mga paano ba to? Hindi ko alam sabihin. Hindi yung mga, alam niyo yun, basta yung mga matured woman na marami nang ginagawa sa buhay. Kasi minsan madidistinguish mo siya pag yung mga bagets, yung sinasabi natin bagets, mga bata, puro laro-laro pa lang, party, ganyan, or what. Pero pag yung mga nasa, yung alam mo yun, dami ng mga ganap. Yes, an RJ for Mrs. Universe. Mrs. Universe. Season? Ayun ba yung tamang term? Season ba? Duke. Avi, aware po kayo sa pageant enthusiast sa mga schedule? Yes po, meron na po akong information sa akin, Avi. Di ko lang pwedeng sabihin. Kasi baka tayo mapa-imbornal. Baka mawalan tayo ng lisensya pag sinabi ko dito. Woman of wisdom na sila, sabi ni Duke. Totoo. Basta yung mga marami nang ginagawa, yung paano ba yun? Basta yung mga tapos na sa playing era. Basta yun. Mr. Pilipinas Worldwide. Speaking of Mr. Pilipinas Worldwide, nung kahapon, may activity sila, contract signing ng Playtime. Hindi nga ako naka-attend, sayang. Yun. Ang finals nito, ang alam ko, isasabay sa prelims or mauuna ang prelims, parang ganyan. Pero abang-abang na lang tayo. Pero kung isasabay ito sa prelims, kung matutuloy yung isasabay sa prelims ng MU, mas maganda yon kung manonood kayo. Para isahang bagsak na. Kung paglalaanan nyo ng oras ng preliminary ng MUPH, at least marami na kayo mapapanood. 2 events in one night or 2 events in one day. So, sulit siya. Kaya yun yung abangan natin kung kailan yun. Kasi, sobrang quality ng mga candidates sa Mr. Pilipinas Worldwide. As in, hindi sayang, hindi sayang budget pag nanood. Kasi dami yung makikita. And, palaban ngayon ng Mr. Pilipinas Worldwide, magre-release ata sila ngayon ng mga swimsuit photos. Kasi parang dati, mga nakatrunks lang, di ba? I'm not sure lang, baka mag-release sila ng mga swimsuit photos. Ng mga yung actual na swimsuit talaga. Swimsuit. Babae ba pinag-uusapan lang? Actual na bikini. Ganyan. Ang pogi ng Justin. Si Justin yung nag-a-assist sa mga girls.
Era, no? Nakalimutan ko agad yung mga pangalan. Justin. Oo, maraming pogi sa Mr. Pilipinas Worldwide. I mean, maraming check. Tapos hindi pa nila ina-announce kung ano yung mga crown eh. Tapos ang crown sa Mr. Pilipinas, dalawa doon or tatlo. Ay, tatlo nasa Big Six crown. So, maganda yung mga crowns ng Mr. Pilipinas Worldwide. Yes, Mikel, sobrang Latino tayo, Michael. Sobrang Latino. Toss po kay Pampanga. Nabanggit ko na to last time. Kay Pampanga. Maganda yung arrive nga nito. Sabi ko nga last live ko. Maganda yung arrive nan. Medyo daring. Ayan nga. Pang universal woman. Sabi nga natin kanina. Yun lang. Hindi lang din napipick up ng mga panis. Nakausap ko to one time. Sayang yung representative ng Pampanga na nag-resign. Sabi ni Era. Oo nga. Teka lang, magkakape lang tayo. Lumabig na yung kape ko. Wait lang. Bilis ng oras. 8:21 na. So, bala ko mag-upload ng mga commentary isa-isa kay Iliana, kay Atisa. Pero, iniipon ko lang yung sasabihin ko. But any moment, bago mag-start yung mga malalaking event ng MUPH, i-upload ko na rin siya. Ng mga, alam mo yun. Kaya, yun po, mag-upload tayo sa TikTok. And again, YouTube po, Carlo Yola, sa mga na late ng live. Tsaka nag-upload kasi ako dito ng mga tinape talaga. Ito, Carlo Yola, YouTube. 3K na agad. 3,000. 3,000 subscriber. Ayan, subscribe na daw si Era. Yes! 3K na agad. Yan. Oh, yun. Thank you so much, Era, sa pag-subscribe. So, ano pa pong mga tanong yung kaya ko lang pong sagutin? Kuya ko, isa sa first 100 subscribers mo. Yes. Sige, tatandaan ko yan, Josh. Pag nakaluwag-lawag tayo sa buhay, isa ka sa mabibigyan ng gift packs. Gift pa! Pag nakaluwag-lawag po. Si Vina na po, MUT. Tapos na ba, Paolo, ang MUT? Pag nakaluwag-luwag ang ang bulsa ha, hindi ang Question po yun. Hindi ko po alam. Hindi ko po alam. Pero malakas siya for MUT. Pero hindi naman tayo magde-decide nun. Tsaka budget naman nila yun. Sabi ko nga lagi. Kaya, ayun. Duke, if makakanood ako, luluwas, meet kita. Kasi ibang best mo na ba sa comment ko? Yes? Sige, Duke. Message mo lang ako. Message mo lang ako para magkita tayo sa labas ng MOA Arena. Sana nga makapanood ako eh. Feel ko kapag MUT sa Thailand since Papanawat. Totoo naman yan, Josh. Kasi nga, di ba nakialam na nga si Uncle sa MU Thailand. So, pag nakialam na, alam nyo na yung outcome pagkatapos nun. Kaya mukhang okay yan. Yes, nag-subscribe na daw si Paolo. Thank you so much, Paolo. Makakuha ka rin ng gift packs. Bongga ng stage this year sa MU, nilabas na nila ng press con. Ano yung tsura? Nakita ko lang yung mga nila, format. Swear. Sige sir, Ducari, treat kita. Yes, sana all. Mikel, bakit mo shinare? Nakakahiya. Mag-end na rin ako, Mikel. Anyways, Michael, thank you so much sa pag-share at see you sa susunod nating event. Buti nga walang event ngayong weekend. Parang, alam mo yun, parang nasanay na ako nagkikita-kita tayo ng weekend kasi may event. Tapos, minsan, in between sa weekdays, may event. Pero parang, wini-wish ko lang na walang event ngayong weekend kasi nga gusto ko magpahinga.
Kasi nga madali na mapagod ang matanda. Baka bigla may mag-message, may event ng ganito. Siyempre, hindi ko rin naman matanggihan. Ganyan. Pero mini-wish ko parang sana wala. Para makapag-content din, ganun. Ay, extend ka, be. Mag-end na rin ako, lampas 1 oras na ako. Hindi na nakapag-extend ng GoSurf. Anyways, guys, again sa mga viewers natin, maraming salamat sa mga nanood ng ating live stream. Ano ulit, baka bukas ulit mag-live tayo. Kasi nasa bahay lang din naman ako. Malamig na yung coffee. Yes, Mama Lian. Nay, kailan tayo magkikita, Nay? Nay Lian. Alam mo ba, Nay Lian, sana pala ikaw ang una kong nakita. Nandito sa Era. Kasi kung ikaw yung una kong nakita, sana ikaw yung sinaba ko sa loob. Ayan, baka narinig na Era. Charis lang, Era. Ikaw talaga yung priority natin. Duty ko ako sa final student here. Duty ka sa finals. Manonood ka na lang sa cellphone. Sa cellphone ka na lang manonood. Pero May 2 na kasi, ano na yun kasado na yung May 2 Ngayon ang wish mo na lang, yung prelims ang free. Era charot lang. Bawal sa hospital ang phone. Ano ka na lang, sa bahay ka na. Hala, sayang ha. Doon sama niya ako. So, okay. Nalahiya ka sa loob. Hindi kasi at least, Lian, pagkatapos nung, pagkatapos nung mismong event, may time na makapag-mingle dun sa loob. Somatic picture-picture. Pero sa prelims na lang, sa prelims naman madali Madaling mahagilap yung mga girls. Sa finals, mahirap na mahagilap yung mga girls. Ang dami kasi tao. Paglabas ko tsaka ko malalaman winner. Sa break mo, Josh, sa break mo, 15 minutes break, ganyan. Pinakamasakit sa MU picture, binibini team replay. Actually, team replay. Doon, naranasan ko siya, pero matagal na. Mga preliminaries lang. Kasi usually, pag nagaganap naman yung mga finals, walang pasok weekends, ganyan. Miss Universe Philippines Bohol, malakas, opo. Yes. Dami na spoiler. Iba pa rin talaga pag pag, alam mo yun, real time na nanonood. Kahit sabihin mo sa YouTube ka lang, ganyan, sa real time. Iba pa rin talaga. Naalala ko dati, Binibining Pilipinas. Pag nanonood, sa Twitter, di ba delayed ang Binibining Pilipinas noon? Sa TV lang ako nanonood, ABS. Tapos sa Twitter, may top 50 na. Sa Binibining Pilipinas, wala pa sa TV. Spoiler. Yung kausuhan na ng Twitter noon. 2013, 2014. Selected lang po ba yung nag-huling shoot? Bakit alam mo yan, Kapi? Wala akong alam. Talaga may huling ngayong taon, tapos may nag-shooting na. Hindi ko alam. Pero last year, galante yung huling. Natutuwa ako dyan. Ang ganda rin na pa-event nila last year sa MOA, Mall of Asia. Kaya di ako nag-online pag binibini kasi delayed sa TV. True. Yung dati, di ba, hindi naman ako nanonood sa Araneta Coliseum kasi nga, bagets pa tayo, nag-aaral pa lang ako nun. So, TV lang. Tapos, kaanuhan na ng social media. Rise na sa social media. Tapos, ang bilis ng update ng mga tao sa social media nun. Top 15. Kineso. So, wala yung favorite ko. Pero yung mga 2008, 2009, kasi wala pa ng mga social media, hindi pa uso. Wala pang spoiler. 2007, yung mga time nila Licaros. Ready na daw si Paris. Ready na po kami ni na Iliana for Aqua. Yes, team Iliana ka ba, Paris? Paris Miranda. Yes, team Iliana. Sige, abangan namin ang pasabog ni Iliana, ha? Alam namin hindi na mag-hold back si Iliana. Talagang ibibigay na niya yung lahat. Tsaka forte kasi ni Iliana ang yung swimsuit Kaya talagang yan, magpapasabog talaga yan si Iliana.
Naalala nyo, Miss Earth ni Iliana, nag-swimsuit siya, di ba? Sobrang nag-trending noon. Yun yung nagpanalo talaga kay Iliana ng Miss Earth. Yung nag-trending yung mga swimsuit photos niya. Miss Earth Philippines ang pinag-usapan natin. May nag-fake tweets dahil dati mother, mali ang winner sa Binibini. Para lang sa likes. Talaga ba? Hindi ko na yan hindi ko na matandaan. Basta alam ko lang may mga nagpo-post ng mga top 10 announcement. Ganyan. Sa Friendster ako nakakita update nun. Walang nag-update din sa Friendster, Jaja. Sa Twitter. Wala, 90 minutes na yung live ko. Jayco, hello. Hello, Jayco. Paris, Pampanga po, makeup artist. O siya, guys. Bye na. Thank you so much. Bukas ulit magla-live po ulit ako. Maraming salamat. Bye na. Siyempre pa si TikTok pageant guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, Carl Loyola.